Duterte 7. Duterte 7. Senator Bungo, Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, Senator Robin, Aimee Marcos, and the 2 Villar. Pero Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? Senator Aimee? I don't know. I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Chis Escudero. Why, sir? Well, wala naman kaming nakitang hindi dapat siya suportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is malago. Wala man akong hiningi. Wala man rin pinaramay sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, yung nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. So, sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay Senate President Escudero? Wala na akong hinihingi kasi meron naman tayong equity of the incumbent kung gano'n, di ba? Kung, halimbawa, we will vote for him as the Senate President, tapos ayaman ng incumbent senator, kung ano yung hawak ko, I suppose yun pa rin ang hawakan ko. Equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya in-offer sa akin dahil that's my understanding. Sir, last na lang. So si Marcoleta nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang hinihingi niya and I presume na napangako na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time na bago kayo mag-commit with SPGs, may hiling ba kayo or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun ang nagustuhan namin na liderato. Yes. Sa impeachment, sir, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingin na ho ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Titingnan namin. Baka sabihin nyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Hiningin na namin yan noon, di ba? Pero one thing I can assure you is that ako may personal na paniniwala ko ito that since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress. Are they willing to continue or are they willing to be to bind themselves to whatever actions that were took place during the previous Congress? You can expect me also to raise this question sa floor once the 28th Congress convenes. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also?
Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanungin rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous sa previous Senate of the 19th Congress. So Senator, ibig sabihin, bago kayo mag-decide kung i-dismiss or hindi, paano po yung scenario, kailangan po bang magbotohan kung sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun, dapat it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the impeachment court. By the Senate. So, paano We are ibig talking sabihin? about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung para ano ba? Yan ang i-raise ninyo? 7? Solid 7? I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong Senate of the 28th Congress. Kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 19th Congress. Sir, sorry, isa na lang. Sir, hindi nga ho ba proof na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial, yung pong pag-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila may order kayo sa kanila eh. Na-comply na yung isa, sir, yung certification na in compliance daw with the Constitution yung pong articles and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang na nga composition rin ng Senate na 28th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga para masettle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yan, personal ko lang yan na paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress. So gusto ko ring tanungin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong Congress dahil nga iba na ang composition. Sir, may we get your comment din po. Sabi po ng CBCP, nababahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Nababahala sila? Bakit sila nababahala? Ano yung kinabahala nila? Kinabahala nila na na-delay. There's no cause for panic. There's no cause for panic. So sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members ko ano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. But it has to be taken up on the floor para everything is official. And then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulong. Yes. Oh. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yun? Wala lang. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa
for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na siya magpa-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto niyo mapauwi siya? Yes. Oo. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw ma-impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Impluensya. Sinong impluensya ni Pangulong Duterte? Hirap na ngayong tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, pardon my saying, is he dying? Kasi po, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero yun nga, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At payat. So meaning, he's not in good health. And considering his age, very advanced na yon, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, balikan ko lang ito sa Senate leadership. Kasi kahapon, sabi ni Senator J.V. Ejercito, mukhang kasama rin yung dalawang senators from the opposition bloc or from the other opposition bloc, which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan. Do you feel comfortable na kasama sila in the majority, considering yung differences ng ninyo ideologically sa kanila? I don't know anong magiging kuan yan. Anong magiging set up niyan, no? Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Basta I joined the majority not because of them, but because of the leadership of Senate President Jesus Escudero. Sir, going back dun sa sinabi nyo, you will question the jurisdiction of the 20th Congress sa ano. Sir, clarify ko lang, sir, ibig sabihin, you believe na walang jurisdiction nga yung magiging bagong composition ng Senate dun sa ano